Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Yes po, ito ay araw ng Sabado at meron pong check-up si Daddy. Sa mga hindi pa ho nakakaalam at bago pa dito, every month nga po may check-up si Daddy at lagi ko po siya sinasamahan for translation. At eto nga po kami, kasama po ang buong sambayanan. Wala po kasi mapag-iiwanan kaya kasama namin si ate at si Bunso. Dito po kasi sa Japan, hindi uso ang kasambahay. At nung natapos na nga kami sa clinic at magtatanghalian na rin, dumiretso kami dito sa McDonald's. Ito kasi yung request ng mga bagets. Sa mga hindi nga po pa nakakaalam, dito nga pala ako nag-aarubaito dati. Kaya halos lahat ng nagtatrabaho dito, kakilala ko. Lalo na yung nakasalamin na yan. Ang bait nga niyan eh. Lalo na kapag tinawag mo siyang boss. At eto nga, habang naghihintay kami, eto talaga si Bunso kahit saan na lang sumasayaw. Paborito kasi yan ni Bunso ngayon, yung Bling Bang Bang Born ba na kanta. Basta, pakinggan nyo na lang sa YouTube. At eto nga, kinuha na ni Daddy yung order namin. Katapos nga pala namin kumain, dumiretso kami dito sa taas ng Domi, kung saan merong store doon na bilihan ng mga snacks. Si Daddy kasi iniwan kami sa McDonald's kasi nga magpapagupit siya. Kaya sabi ko sa kanya, didiretso na lang kami dito para hintayin din siya. Eto talaga si Bunso, napaka-busy mamili. Ang mura din kasi dito, may 10 yen, may 12 yen. Kumbaga, parang tindahan lang sa kanto, yung mga tingi-tingi na tinda. Si ate nga pala, hindi siya bumili ng snacks, ayaw daw niya. Kaya naman, nung natapos nga si Bunso mamili, dumiretso kami dito sa bookstore. Habang wala pa nga si Daddy, pero kinalaunan, dumating din siya. Ay, nakakahiya naman sa katabi ko. Ang gwapo. Tingnan mo naman itsura ko. Walang kaayos-ayos, o diba? At sumunod nga pala, dumiretso kami dito sa Costco. O diba, ang layo ng nilakbay. Naghahanap nga pala kami ng parking niyan. Dahil Sabado nga ngayon, ang hirap maghanap. No daw, meron nagpapunta. Netong araw nga palang ito, napakadaming tao. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa free taste. Char, dahil mukhang masarap itong mini all-American cake, kumuha kami ng isa. Kumuha nga rin pala kami ng tinapay. Alam nyo ba dati yung kinuha kong tinapay na ganito? Dati, 1 linggo lang sa amin. At syempre, kaya kami na andito para sa mga meat. Na-share ko na to sa isang vlog ko kung napanood niyo yun. Sabi ko nga sa isang vlog ko, laking tipid ito. Umaabot ito ng 1 buwan mahigit sa amin bago magsahod si Daddy. Di bale, hahati-hatiin ko to at ilalagay ko to sa ziplock. Di naman ito agad-agad masisira basta nasa freezer. At kumuha na rin pala ako ng dishwasher. Hindi pa naman naubos yung dati kong nakuha, pero okay na rin para meron tayong stock. What did you say? I'm hungry. You're hungry? Oh, just wait. Wait ka. At eto nga si ate, nagugutom na daw siya kakaikot namin. Siguro marami rin siya kasing naaamoy na pagkain, kaya naman lahat ng free taste dito tinikman niya. At ang nakakatawa dito, hindi na ako makafocus sa pamimili dahil sa kanya. Kasi bawal siya kumuha ng pagkain, dapat magulang daw. At dahil magsasummer na nga dito, bumili nga pala kami ng tumbler dito. Napakamura na nga nito kasi 2 na. At eto nga si Daddy, may nakitang pang gold. At etong 2 to, kung anong hahawakan ni Daddy, hahawakan din nila. Ay talaga naman. At eto nga, napabili pa kami ng grapes. Ay napakasarap naman, ang tamis parang candy nga. At eto nga si ate at Bunso, napagod na siguro kaya umupo-upo na dito. Kaya naman nung natapos na kami mamili, sabi ko sa kanila, halika na, magbayad na tayo at umuwi na. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama! Narinig ko lang ito sa isang preaching. Sabi doon, para daw tayong mga puno, meron tayong kanya-kanyang harvest season. Pero minsan, makukulit tayo, very impatient. Na minsan, pag nakikita natin na namumunga yung ibang puno, sa paligid natin, gusto din natin sabayan. Kaya ang nangyayari, pinipilit natin yung sarili natin. We push ourselves to limit. Kaya panay ang dilig, panay ang fertilizer kahit hindi naman kailangan.
At ang ending, napipressure tayo at mas lalong nadidisappoint tayo sa nagiging outcome nung ginagawa natin. Kaya lagi mong tandaan, meron tayong kanya-kanyang harvest season. In God's time, mamumunga ka. Doble, triple sa inaasahan mong bunga ang ibibigay sa iyo ni God. Kaya naman, do your best, be patient, and let God do the rest. Yun lang po. Salamat!